sa problema, isang click lang solve na agad yan. Sa bawat episode may saya. Mga sumibol, ayan o, namumulaklak na ulit. Ayan, Relax ka lang, iba-iba ang kulay sabay niya, tayo sa agos na namulaklak na ulit mga kamote. play. At yung fiesta, yung tinanim na kangkong ay nabuhay nga o. Kaya lang yung mga natirang kangkong. Sabi ko sa inyo mga kabosing na hindi ko nasunog yung mga bunto na mga damo. Dapat yan ng tag-araw ay nasunog ko para at least maganda magtanim. Hindi ko lang alam kung araw pa o ayaw pa natin sunugin niya. Yo mga kabosing, magandang hapon, magandang araw sa lahat. Panibagong video na naman to mga kabosing. At as usual mga kabosing, dito tayo sa sasakyan. Ito ay di inaasang desisyon ko ngayong araw na to dahil ulan ng ulan mga kabosing. Kaya lagi kong naaala yung yung mga pananim ko dun sa Batangas. Mauunahan kasi ng damo yun pagka hindi ako nakapagtanim agad. Mas magandang sabay-sabay sila para hindi sila natatapunan. So naisipan kong umuwi saglit lang to mga kabosing at babalik din kami agad basta naitanim. Kasi nga experience ko na basta naunahan ng damo ang praning, mahihirapang makarecover yung mga tanim, lalo kung binhi ay direct siya sa lupa na hindi siya punla. Kaya samahan nyo ako sa video ito mga kabosing at mabilisan lang to mga kabosing. Hindi ko inaasahan dahil nga lagi siyang ulan ng ulan. So tumawag ko kahapon sa aking bayaw doon kung pwede na magtanim, ay talagang makakasibol daw ang mga pananim dahil basa na yung lupa. So yung pagkakaalis naman namin nung pagkakapiesta ay hindi rin to maayos yung aming iniwanan, medyo magulo pa rin dahil dali-dali na kami at saka hindi namin kinaya yung ibang daladalahan. So stay tuned mga kabosing at biyahe tayo ng Batangas. Ang oras ay ano na, alas 2:20 na mga kabosing. Kaya kailangan medyo bilis-bilisan natin. Tara. Dala natin mga kabosing na sasakyan na yun, no? Yung nabili natin kanina na pang restore din para once na maayos ay pwede rin ibenta. Toyota Innova 11 model na manual. Itong ganitong sasakyan mga kabosing, napakaganda rin service. Lalo na ang advantage po ng Innova na D4D na 2.5 ay napakatipid po sa diesel. Then talagang sa durability, matibay talaga to makina nito. Kung makikita nyo yung ibang Innova ay gapak-gapak na pero nanganakbo pa rin talaga. At saka ang maintenance nito ay hindi ito mabigat sa bulsa, lalo sa doon sa mga panibagong nagsasakyan na wala naman talaga sapat na pang maintenance. Ito po ay isa sa recommended na bilhin ang Toyota Innova. Kaya i-restore natin itong mga kabosing. Pintura, siguro abutin ako ng restore dito dahil by July ay ang tawag dito, by July ay pwedeng pang-rehistro na. Pero ang alam ko may extension ang pagpaparehistro ng mga sasakyan ngayon hanggang October yata. 3 months na pwedeng ma-extend dahil sa nagdaang krisis yung nakaraang buwan. Kahit naman
bossing, crisis pa rin. Dahil napakamahal pa rin ng gasolina. Bababa siya ng konti, pero after a week balik na naman. Minsan mas mataas pa. Kaya parang pinagdadaman lang yung mga motorista. Biglaan kasi yung desisyon ko. Dapat kayo na mas magaga para marami kaming magawa. So tatakbuhin namin ito ng mga isa't kalahating oras. Then halimbawa ang oras ay alas 12:30. Darating kami dito ng alas 3:30. Magtatrabaho ng isang oras, uwi ng mga 4:30. Kasi magtatanim lang naman kami, hindi naman kami maglilinis. Hindi ko lang alam kung kailan uli ako makakabalik. Kaya isasaglit natin to. Yan mga kabossing, magdi-diesel muna tayo bago tayo umuwi. Ay, mali. Diesel dito ay 75.20. Nakakapagtaka mga kabossing, di ba nagbaba ng 9 pesos daw? Ang daming hindi sumunod. Ito sumunod to, tong Uno fuel. Pero yung iba nagbaba sila 6 pesos lang. Then next week ay tataas na naman daw. Wala rin, ganoon din. Pinaglalaroan na lang tayo ng presyo ng diesel parang hindi naman nababalita yung gera sa ibang bansa. Hindi ko alam kung pinaglulukong tayo o ano. Kung ang kurudo try natin mga kabosing kung matipid to. Pero yung ganitong mga Innova matipid lang to lalo kung manual. Tingnan natin kung matipid yung naharbat nating sasakyan to. Kaya mga kabosing, dito tayo sa may bypass. Diretso ito ng road to Mindes. Then diretso tayo na Alfonso. Pagka ganitong may mga pasok na mas magandang dumaan dito sa bypass na to kaysa doon sa Mindes. Pero sa totoo lang, kung talagang tatakbuhin ng diretsuhan, tingin ko mas mabilis doon sa mismong sa Mindes doon sa Guinaldo Kaya lang pagka may mga traffic na nangyayari, mas maganda talaga dito sa dumaan. May mga part lang dito sa daan na to na medyo hindi siya banayad yung mga pagtugtog katulad dito ayan. Kinakailangan mong mag-minor dyan kasi pagka inilubog mo dyan pwede kang maputulan ng mga U-bolt o o yung ball joint o bibigla dyan. Marami na kumikita dyan nabagsak yung yung gulo sa tingnan natin yung gulo. Dahil magkano sa pinya? May apat, isang daan po. Ha? May apat,
apak. 100 po dito. Tapos, Ano yan? Alin yung apat? yun po, sa dulo. Patingin. Yung maliliit. Malaki ba? Buwit eh. Maliliit? Maliliit. Oo. Magin. Parang Yung mga bossing, dito na tayo sa may part na Alfonso. Medyo hindi natin hinahato yung sasakyan dahil bagong harbat pa natin to, baka may mga issue to. Wala naman ako nararamdaman, maganda siyang pumatak, malamig ang aircon. Ang gagawin lang dito ay pipinturahan siguro at detail, napakadumi ng loob. So yan o, dito kami sa ano, sa may malapit na sa boundary. Yung aking GoPro ayaw na mabuhay sa ano bang tawag dito, on switch dito sa ibabaw. Sa switch niya sa on sa taas pa, on and off, kaya puro utos na lang ang gagawin ko dito. Nakikinig naman sa utos mga kabossing ay ito, pag sabi mong start recording nakikinig naman, pero pag hindi rin siya nakinig doon sa mga sasabihin ko ay hindi na tayo makakapag video dito sa GoPro to. Matagal na to ito mga kabossing. GoPro ito ay bigay pa ng anak ko noong pandemic, ginagamit niya to, tapos hindi na niya ginagamit. So yun, siyang ginamit ko sa pagbablog. Tibay din ano yata to, ano to, GoPro 7 pa para kaunahan. May GoPro 6 pa ba? may mga luma pa niyan. May mas luma pa dito. 7 to talagang may pagkaluma, pero ang tibay mga kabossing, grabe. So yan, malapit na rin tayo sa boundary. Mamaya update ko kayo pag nasa bahay na, para makapagtanim na tayo mga kabossing. Mga kabossing, dito na tayo sa may ano, makalampas na tayo ng boundary. At ito ay part na rin Kalaka. Kalaka sa kanan, kaliwa ay Laurel. Yan mga kabossing, dito tayo sa ano, sa bahay. Kararating lang natin. At yung sirap-rap ay doon na muna nagpunta sa doon sa mga utol ko, dahil may dala siyang ano, ayun, bumili ako ng pinya para pasalubong sa kanila mga kabossing. Hindi tayo magtatagal dito mga kabossing, mag-ano lang tayo, pagsukan natin mga kabossing. Naagak para sigurado. Ang daming damo. Mga nalaglag na dahon. So yan mga kabossing, at dito na nga tayo. Medyo may kaguluhan din talaga. Saan kaya? Saan rock? Itong ating mga dalang pananim. Ang dumi siguro si Rap-Rap ay paglilinisin ko na lang. Ako na lang magtatanim para mas mabilis yung trabaho natin.
Asan yung mga pananim? Bulan din siguro dito na ano. Maglinis ka na lang kaya dito sa daan, sa bahay. So yan mga kabossing, nagbunot tayo ng mga damo at nagpulot tayo ng mga dahon ng niyot na bumagsak. Talagang medyo may kadumihan. So ang tingin ko hindi namin maitatanim lahat dahil ngayon ay alas 4:30 na. So tingnan natin kung saan makakaabot tayo ng pagtatanim dahil nagbunot pa tayo ng mga damo. So yan oh. At nabuhay yung ano, yung kangkong dito tinanim. Ayan oh. Meron nga pala kaming dalang ano, kamote. Hindi ko alam kung maitatanim pa namin dahil medyo hapon na eh. Rap na saan kunteng? Try natin ano, kulang talaga ang oras kasi ano eh, hapon eh, uuwi pa kami. Kaya to. So meron tayo ditong kalabasa, talong na ugaling lalaki. Laki. Talong. Yan. Ayan. So dapat isang lalagyan niya kahit mangkok. Kahit tasa. Talong tayo. Talong. Yan. Tapos ano pa ba? Meron tayong ampalaya. Ampalaya. Ay. Ako lang, wala pang kaunti laman. Mariusip. Meron tayong pipino, cucumber. Kaya yung ano, yung grapong ganito, may naman sitaw yun eh. Uy! Meron ano kaya to? Kalabasa na ibang klase oh. Ayun natin, try natin. So yan mga kabossing, at may daladalan tayong binhi. Ayan oh. Medyo marami tayong daladala. At try natin magtanim para pagdating ng araw mayroon tayong aanihin mga kabossing. So yung iba naman saka na lang siguro pag ano, saka na lang siguro yung iba pag ang dami natin dala-dala, liig na lang natin yung panghawak sa ano kaya mga bossing, tanim tayo. Tingnan natin kung ano kaya itong mga binhing nabili natin sa Lazada lang ito mga kabossing. Try ko nga ang itanim itong isang ito, kaniliit. Saan ba magandang maitanim ito? Ang ating tatanim mga kabossing ay ano, itong mga itong sitaw at saka patani. Try natin. Pero dapat doon sa ilalim niya. Pakita ko sa inyo mga kabossing yun, no? Yung mga
pwedeng pagtaniman dito. So yun ang sinasabi ko sa inyo na kinakailangan nating mauna sa mga damo. Yan. At itong mga binhing ito na hindi natin alam kung sa anong mga klase, ito ay binili lang natin sa Lazada. Ayan. Ayan, mahalaga maitanim sila at tingnan natin kung sila ay magiging okay. Mahalaga maitanim natin sila. Tingnan natin kung sila ay mga sisibol. Sisibol yan mga kabosing. Siguro dito na lang natin iwan yung yung camera. Tanim na lang tayo. Yung ibang sitaw siguro dun sa baba, kabila. Huwag na nga tayo magsirelas. Hirap eh, madulas tayo. Ito malinis pa ito mga kabosing kasi di ba tandaan nyo ba yung vlog ko na naglinis ako?
Yan mga kabosing, may mga ilang naitanim na tayo dyan. Pipino, lalagyan natin yun ng pinaka agapangan niya pagka nakagawi tayo dito. Ang mahalaga nakapagtanim tayo dito. Then siguro ang ibang ito ay pag-iisipan natin kung saan natin pwedeng itanim. Hindi yung basta na lang tayo sulot ng sulot. Siguro sa gilid ay mga kalabasa para hindi siya gumapang. Dito natin tatanim. Bagan. May mga bagan.
So yan mga kabosing, at medyo kinapos tayo ng oras. Nataniman kayo yung banda doon. Kaso yung kabila, hindi. Dahil ingahapon na. Ibig sabihin dapat maaga-aga tayo kanina, kaso yung desisyon natin mga kabosing ay nag-iba lang. Hapon na makapag balak akong magtanim. Dahil nga sa palagay ko hindi kami makakauwi dito basta-basta sa Batangas. Kaya sumaglit lang ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo na na nanghihinayang ako, at pakita ko sa inyo mga kabosing. Pawis na ako. Grabe. Tinalidali ko na. Marami-rami din kasi yung tinanim ko eh. Hindi ko lang alam kung mabubuhay dito yung yung binhi na direkta sa sa lupa. Kasi sa Cavite kinakailangan mong ipunla pa. So yung ibang punla mga kabosing, yung ibang binhi ay hindi ko na naitanim. Ang ginawa ko, ipinunla ko na lang. So ibig sabihin pag sumibol yan ay ililipat ko na lang mga kabosing. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabosing, na hindi ko nasunog yung mga bunto na mga damo. Dapat yan ng tag-araw ay nasunog ko para at least maganda magtanim. Hindi ko lang alam kung aaraw pa o kaya pa natin sunugin yan, o baka ang mangyari dyan mga kabosing ay dakutin ko na lang at itapon pababa. So yan sayang naman kung hindi natin matataniman yan, dahil ibinayad ko naman yan ng ng paglilinis. So itong mga kamuting ito hindi ko na rin naitanim. Try ko lang ibaon sa mga lupa. So ililipat ko na lang yan just in case na magawi ulit tayo dito. Ayan. So sisibol yan basta pagtaka ng ulan. At yung mga binhing ibang hindi ko na itanim ay dito ko na lang ipinunla. O ibig sabihin pagka sumibol yan, ililipat ko na lang kung saan dapat ilipat yan mga kabosing. Napakaikli talaga ng oras. Hindi ko lang alam kung kamuting ito mabubuhay, dahil isinabog ko na lang. Bahala na sila. So kung hindi sila mabubuhay, palitan na lang natin mga kabosing. Yan napakatahimik ng ito, ng panahon dito sa lugar ko mga kabosing. At ang daming bunga ng avocado hindi siguro napapanguha yan, mga buko pa yun. At pasensya na mga kabosing, hindi ko natapos yung pagtatanim. Yun nga, sinisingit lang natin. At yung mga papayang tinanim natin ay nakasurvive ng tag-arawa yan. Yan buhay sila yan. Pagka ganito nagtag-ulan, dire-diretso yan. At yung pinutol ninakautol na guyabano ay unti-unti rin nabubuhay. So siguro advice ko na lang sa kanila na hayaan na lang silang lumago. Ipo-pruning na lang para wag na lang yung masyado mataas, kasi dagdag din yan sa lilim. Kung gawin mga pong campsite ay katulad yan mga kabosing, kung mahaba yan, magagawa nila yan ng duyan. Pwedeng tali dito sa kabila, doon sa kabila. So ang problema, pinutol nila. Pwede na sanang pagtalian ng duyan yan dalawang punong yan pinutol na. Siguro mas maganda nun ay pruning lang, sanga-sanga lang ang putol, wag yung sa puno. Pero mabubuhay pa naman yan mga kabosing, at lalago pa, kaya lang medyo matatagalan. Yun. So baka umuwi na rin tayo mga kabosing, at medyo hapon na, dilim na rin. Parang sa welding machine to kaya to. Yun. Ang sabi ni Kapanalig ay ito na lang talaga ang gagawin sa sa campsite, ang Poso Negro at itong CR. So andyan na naman yung tiles at saka lababo. Parang may lababo na rin yung mga
mga kabosing. Then meron na rin yang ano, meron na rin yang mga pinto na binili ko noon. Ang nandoon sa likod. Ang hindi ko lang napapansin yung lababo Parang hindi ko lang napapansin. Pero nakabili na ako ng lababo dyan mga. Hindi ko lang alam kung nakabili ba ako o hindi pa. Yan. So dapat sana matamnan din ito ng mga kahit sitaw. Yan. Hindi ko na natamnan. Kulang talaga sa oras mga kabosing. At yung halaman na isinabog ko dito na ang tawag doon kamantigi ay kumalat na yung binhi. Yan o, kung mapapansin nyo, ang dami. Ganyan yung bumubulaklak ng iba-ibang ano. Ayan o. So, dapat ito siguro, dapat hindi rin nila pinutol, pruning lang para mapapagtalian ng duyan. Yun ang ibig sabihin. Kasi kailangan din ng campsite ng papagtalian ng duyan. Kung hindi nila ito pinutol, so pwede rin yung itali kabilaan doon sa puno ng nyug, kaso naputol. O siguro gusto nilang makita yung mga view, pero dapat doon na pruning lang. Para sa akin lang mga kabosing, dapat ganoon na lang ang ginawa para at least kung gusto mong magkabit ng duyan may makakabitan ka. O ito, ang daming sumibol na kamantigi. Yun po yung bumubulaklak na marami na iba't ibang kulay. Kulang talaga sa oras mga kabosing. So tingnan natin kung next na uwi natin dito ay maano natin, makakapaglinis at makakapagtanim pa tayo mga kabosing. So yan mga kabosing, naglinis na yung anak ko sa bahay. Ito, malinis na muli, malinis na ulit mga kabosing. Yan yung sinasabi ko na dumami yung mga sumibol. Ayan o, namumulaklak na uli. Ayan, iba-iba ang kulay niyan, namulaklak na uli mga kabosing. At yung piyesta, yung tinanim na kangkong ay nabuhay nga oh. Tinanim lang yung mga natirang kangkong kasi nagsigang kami. So isa pa ito mga kabosing. Itong binhing ito, hindi ko lang alam kung anong klase ito. Sabi nila ay Bermuda. Try natin itanim dito kung totoo talagang Bermuda to. Yan na, linisin na lang natin. Ang laglag na kamote tanim natin. Tingnan natin kung mabubuhay siya.
So yan mga kabosing, nakatapos na kami ng paglilinis. Naitanim ko na rin at naipunla yung mga daladala kong mga binhi. So ito naman, nakatoka kay Rap sa anak ko. Talagang pag may isang linggong walang tao nagdudumi. O yan malinis uli hanggang Barangay Road. Ayan siya linis. Yung mga nalalaglag na buhangin dito, yun ang nakakadumi. Saka yung mga patak ng niyog. Medyo dilim na mga kabosing. Siguro dito na natin puputulin ang ating vlog. At kaya nga natin pinilit na makapunta dito dahil baka matagalan tayo makabalik. O siguro makakabalik naman tayo pero walang katiyakan. Ito na yung mga tanim kong mga gulay. Yan, nakakatikim sila ng yung kamatis ay mayaw na. Siyempre may hangganan kasi yung kamatis, kaya naedad na rin yan, kaya bumigay, matanda na mga kabosing. So yan mga kabosing, at hanggang dito na ating vlog. Salamat po sa pagsama sa aking video na to hanggang huli. Muli po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, at sana po ay kung saan man kayo naroon ay mag-ingat. Tignan nyo ang kapaligiran dito, napakatahimik pero hindi po siya mainit.